Ito po ang ating Ebanghelyo ngayon ay tumutukoy din sa pangalawang apoy na pinagnilay-nilayan natin kahapon. Sabi na po natin yung apoy na naway tumupok sa pagkamakasarili at sa pagkakasala. Pinagnilayan natin yung tatlong apoy na dinadala na Jesus. So bahagi ito sa Ebanghelyo ay pinamanig sa atin ngayon na kung ano ang mabuti, ano yung kabutihan na kailangan. Kaya hindi lamang kasi kalimitan sinasabi ng mga kapatid natin na sapat na sumampalataya ka kay Jesus. Hindi, may gagawin. Kasi ikaw ay sumasampalataya kay Jesus. Hindi pwedeng sumasampalataya kay Jesus pagkatapos mamumuhay ka sa kasalanan at pagkamakasarili. Sa Ebanghelyo natin, maliwanag natin ay una ay yung umiwas sa kasalanan, partikular yung nakasaad doon sa tinatawag natin utos ng Diyos, ang utos ng Diyos. So, bahagi yun. Bagaman po yung mga Hudyo, may maraming utos. Pero yung bahagi dito ito, yung 10 utos ng Diyos. At dahil sa hindi pa nakontento, yung binatang mayaman, ay nagtanong pa ulit. So, sabay, ginagawa niya na raw ang pag-iwas sa kasalanan. Kaya nga ito yung sinasabi natin, yung kahalagahan na apoy na tutupok sa pagkamakasarili. At ang ating pagninilay kahapon ay nakatututok rin para maiwasan yung pagkamakasarili. Ay kinakailangan na marunong tayong maghandog ng sarili. At dito ay pinamanig dito yung paghahandog ng sarili. Sapagkat siya'y mayaman, ay ano yung ihahandog niya, kung anong mayroon siya. At ano yung mayroon siya, yung kanyang kayamanan. Ipagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at ipamigay sa mga luha. So yun ay bahagi ng na pagbibigay ng sarili. Kaya napakahalaga na maituro din natin ang pagbibigay ng sarili. Pagkakataon, alam nyo, kumisa sa ating mga Katoliko, sabi ko nga, parang kulang tayo sa pagtuturo ng pagbabahagi ng sarili. Kasi sabi nga natin, ang kalimitan, ginagawa natin dahilan ay nahirapan tayo. Ang kalimitan ating inaangalay, walang pera. Sabi ko baka hindi natin natuturuan ang mananampalataya na
magbahagi ng kanilang kayamanan para sa gawain ng makadiyos. Bahagi o yun na kinakailangan natin ituro. Kasi pagkakataon, kaya kalimitan, yun ang kulang natin. Ay, sabi ko natin, kinakailangan natin na bigyan na hindi na pagpapahalaga yung bagay na ito na nawa. Kaya nga, kung yung mga lada na binibigyan natin ng diin, yung sabi ko nga, yung elemento na mabigyan natin ng pagkilala, yung pag-ahandog ng mga alay doon sa loob ng pagdiriwang ng misa. So, kaya maraming salamat sa mga MBE, kasi masanay tayong nag-ahandog, kasi yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ay bahagi ng ng inihandog natin. Yung ginatanggap natin na walang iba kundi ang katawan at dugo ni Jesus, ay kaakibat din yung paghahandog ng ating sarili. Kung doon sinihinihilin, yung ating mga handog ay pakikisa naman sa handog ng ating Panginoong Yesu Cristo. So we will never appreciate yung elemento ng pag-ahandog na Jesus kung hindi tayo kabahagi ng pag-ahandog na yan. Kaya pagkakataon, yun ay para sa, sabi nga natin, para sa mga gawain na makadiyos. Yun ay gagamitin natin para sa mga pag-inos na kinakailangan natin mabigyan ng hindi na pagpapahalaga tungkol sa mga bagay na nais natin na makita sa pagtugon sa panawagan ng Tuhan ni Kapal. At yun ay pangkalahatan, pangkahalagan na nawa ay maging bahagi ng ating kalinangan na masanay tayo na maghandog ng sarili. At yun ay sabi ko nga, yun ay napapaloob bilang bahagi ng pagdiriwang natin ng pinakamataas na antas ng ating panalangin. Hindi lamang yung pera, pero kung turusin niya rin, pagkahandog ng sarili. Yung inihahandog natin ay kung tutusin ay yun man ay produce natin o pera yan. Yan ay ayan ay representation naman ng paghahandog natin sa ating sarili. At isa ito sa mahalagang pagkilos para ay makamit natin katulad ng hinahanap ng binata mayaman. Bahagi ito na kaakibat ng pag-iwas sa kasalanan. Yung matuto tayo maghandog ng sarili. At sabi nga po natin, isa na nga po ay mas marami pa tayong higit na maisa sa katuparan. Kasi
bahagi lang po ito eh. Kung tututusin, ano? Ano ba yung pwede? Sabi nga natin, yung skills, yung ating panahon. Pero dapat maging bahagi ng ating kalinangan. Na matuto tayo. Kaya nga ito yung kaakibat na kuntusin ng pagdiriwang natin ng banal na misa. Kung maunawaan natin, hindi lamang bahagi ng ating rito, ngunit bahagi ng pagkilos na kinakailangan natin maisabuhay. Kasi sabi nga natin, ito yung apoy na dulot ng ating Panginoon sa Kristo na siya tutupo sa ating pagiging makasarili at sa ating mga kasalanan. Kaya nawa ay maging bahagi na pagkilos natin na hindi pwedeng makamit natin yung apoy na ito kung walang paghahandog ng sarili. Kaya idalangin natin sa harapan ng buong may kapalo. Idalangin natin sa harapan ng buong may kapalo. Kasi sabi nga natin, ito rin yung binahagi sa Ebanghelyo natin, sumusunod sa mga utos ng Diyos at ang maghandog ng sarili. Kung ano ang mayroon tayo, yun ang ihahandog natin. Dito sa Ebanghelyo, yun ang mayroon siya. Kayamanan, kabataan. So, kaya nga po, yun din ang hilingin natin sa buong may kapalo. Kasi kung minsan lang kasi, binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga, ay kuminsan, kung sino yung mas malaking inihandog, hindi, ang mahalaga yan, maghandog ka ng sarili mo. Kuminsan sinasabi ng iba na kapag ako manalo sa loto, tsaka ako magbibigay. Kung hindi ka manalo sa loto, hindi ka magbibigay. Hindi. Kung anong mayroon ka ngayon, yun ang ibigay mo. Hindi ka naman sisihin ng Diyos natin, hindi ka nagbigay ng malaki. Bahagi mo yun na kung saan ay makita natin. Ang mahalaga yun, natuto kang magbahagi at maging bahagi ng ating sistema na marunong tayong maghandog ng sarili.